Andre, my son. Panimula ng sulat ni Don Bernard. Agad na nagtiim ng mga bagang si Andre nang may kung anong humaplos sa puso niya sa ginamit na bati na panimula ng ama. Matapos magpawala ng isang malalim na buntong hiningay, ipinagpatuloy niya ang pagbasa sa nilalaman ng sulat. Kung binabasa mo ang sulat na ito'y nangangahulugang hindi na tayo nagkaroon ng pagkakataong muling magkita. Andre, anak, gusto kong malaman mong kailanman ay hindi ako nagkaroon ng paborito sa inyong dalawa ng Kuya Dominic mo. Pantay ang pagtingin ko sa inyong dalawa at pareho ko kayong mahal dahil mga anak ko kayo. At kung may mga pagkakataon mang sa palagay mo'y mas pinapaboran ko ang iyong kapatid, iyon ay dahil sa gusto kong mamulat ka sa katotohanang hindi mo makukuha ang mga gusto mo sa pamamagitan ng pagrebelde. Inakala kong iyon ang pinakamabuting paraan upang itama mo ang iyong buhay. Ngunit nang umalis ka sa asyenda at ituloy mo pa rin ang kagustuhan mong maging isang pulis, ay napag-isip-isip kong nagkamali ako mula sa umpisa. At masakit tanggaping bigo akong mapagkasundo kayo ni Dominic. Ngunit wala na ako. Sana ibigyan mo ng puwang ang iyong puso sa pagpapatawad. At sa wakas, tanggaping iisang pamilya kayo ni Dominic na kahit anong mangyari ay kapatid mo pa rin siya. Kung para sa iyo ay isang malaking kasalanan ang minsang minahal ko ang kanyang ina, ay patawarin mo ako. Pero gusto kong unawain mong hindi ko man mahal noon ng una ang iyong mama, ay natutunan ko rin siyang mahalin at iyon ay dahil sa iyo. Batid ng taas na hindi totoo ang iniisip mong wala akong minahal kundi si Myla at ang anak naming si Dominic. Sa magkakaibang paraan ay minahal ko kayong lahat dahil bahagi kayo ng buhay ko. Nais ko ring ipaunawa kung bakit iniwan ko ang pamamalakad ng asyenda sa kapatid mo. Para din naman ito sa kapakanan ninyong dalawa. Hindi sa wala akong tiwala sa kakayahan mo. Nagkataon lang na higit ang kaalaman ng iyong kapatid sa agrikultura. At sa lahat ng mga pagkukulang ko at nagawang pagkakamali sa pagpapalaki sa iyo, humihingi ako ng kapatawaran. Mahal kita, anak, at sana'y mapagbigyan mo ang huling kahilingan ko. Ituring mo sanang tunay na kapatid si Dominic, gaya ng turing niya sa iyo. Hangad ko na balang araw, matupad mo ang pangarap mo sa buhay. Wala man ako sa iyong tabi, lagi mo sanang iisipin na mananatili ako sa puso mo, anak. Matapos basahin ang sulat, ay parang sining nagbalik sa alaala ni Andre ang nagdaang kabataan. Naalala niya nang una siya nitong turuang sumakay sa kabayo. Ang mga panahong kasama siya nito sa paglilibot sa asyenda. Ang pamamasyal nila sa Disneyland, Amerika, noong nasa ika-5 baitang siya ng elementarya. Ang masasayang sandaling pinagsamahan nilang mag-anak. Isang butil ng luhang pumatak sa tangan niyang sulat ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Tiniklop niya iyon at ibinalik sa naninilaw na ring sobre na ipinatong sa ibabaw ng folder na naglalaman ng mga papeles na nagpapatunay sa pagmamay-ari niya at sa mga ari-ari ang minana mula sa kanyang ama. At the back of his mind ay parang naririnig pa rin niya ang sinasabi ng ama ang huling nilalaman ng sulat. Mahal kita, anak, at sana'y mapagbigyan mo ang huling kahilingan ko. Ituring mo na sana'y tunay na kapatid mo si Dominic, gaya ng turing niya sa'yo. Pinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata upang pigilan ang pagtulo ng luha. Huli niyang narinig mula kay Don Bernard ang mga katagang, mahal kita, anak. Nung araw na ihatid sa huling hantungan ang labi ng kanyang ina. Noong mga panahong kapwa sila nakalugmok sa kalungkutan, noon niya naramdaman ang pagmamahal sa kanya ng ama na inakala niyang inagaw ni Dominic. Ngunit nang muli nitong pansinin ng mga pagkakamali niya, nang muli nitong kampihan si Dominic sa tuwing nag-aaway silang dalaway, nagbalik ang galit niya sa ama. Tiniis niya ito hanggang sa paninikis na yon ay mauwi sa pagsuway sa ama. Ngayong wala na ang ama, makipagkasundo man siya kay Dominic o hindi, ay hindi na nito malalaman pa. Ngunit magagawa ba niyang biguin ang kahilingan ng isang yumao? Tumayo siya sa kinuupo ang single sofa at lumapit sa bintana. Hinawi niya ang kurtina at tinanaw mula roon ng nagliliparang uwak. Sa lupain ngayon ay pagmamay-ari na nila ng kapatid niya
Bakit nga ba niya ipagdadamot kay Dominic ang karapatan nito sa pagmamay-ari ni Don Bernard? After all, kinilala ito ng kanyang papa bilang anak. At wala rin siyang matandaang masamang ginawa si Dominic sa panahon ng pananatili nito sa asyenda. Sa tuwing ipamumukha niya ang pagiging anak nito sa ibang babae, wala itong ginagawa maliban sa verbal na pagtatanggol sa sarili. Kailanman ay hindi siya ginantihan ni Dominic sa mga pisikal na pamamaliit na ginawa niya rito at ng kanyang mama. Muling nagpawala ng isang malalim na buntong hininga si Andre. Bakit nga ba ngayon lang niya napagtantong tama ang kanyang ina nang sabihing siya'y naging sakim at makasarili? Wala na siyang inisip kundi ang galit sa puso niya na dulot ng pagkakaroon nito ng anak sa ibang babae. Hindi man lang niya binigyan ng puwang sa puso niya ang pangunawa. Hindi man lang niya sinikap na tanggaping walang kasalanan si Dominic. Na kahit magkaiba ang kanilang mga inay, iisa pa rin ang kanilang ama. Huli na nga ba para itama ang kanyang mga pagkakamali? Hindi pa naman siguro. Aniya sa sarili. Pagkatapos magpasalamat kay Nanay Martha sa isang masarap na merienda, ay nagpaalam na si Celine sa matanda na magpapahangin na sa labas habang hinihintay na bumaba si Andre mula sa kwarto nito. Papasok na siya sa bungad ng hardin na nasa likurang bahagi ng bahay asyenda nang makitang naroon si Dominic at tila malalim ang iniisip habang nakaupo sa marmol na garden set. Tinangka niyang bumalik upang makaiwas sa lalaki, ngunit nakita na siya nito. "Are you avoiding me, Celine?" Tanong nito. Umangat ang isang sulok ng labi nito. Hindi nagustuhan ni Celine ang paraan ng pagtatanong nito. Bagkus na bumalik sa loob ng bahay, ay pinakita niyang walang dahilan para iwasan niya ito. Lumapit siya sa kinaroroonan ni Dominic, ngunit nanatiling nakatayo sa tapat nito. Nakahalukip-kip na hinarap niya ang lalaki. "Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang ideyang yan," aniya bilang sagot sa tanong nito. Kahit sino'y mahihiyang humarap sa taong nakakita sa ginagawa nila ng kanyang nobyo sa isang dampa, sa gitna ng isang walang katao-taong lugar. Makahulog ang sabi niya. May kakaibang ngiting hinagod ng tingin ng dalaga. Pinamulahan naman ang mukha si Celine sa tinura nito. Biglang naging defensive. "Wala kaming ginagawang masama ni Andre nang dumating ka. Ano man ang iniisip mo ay nagkakamali ka." "Come on, Celine." Napapalatak na iling nito. "I wasn't born yesterday. At ano man ang ginawa niyo ng kapatid ko, Roy, nagawa ko na rin sa aking mga nobya." "Bastos!" Galit na bulalas niya. "Hindi ko akalaing napakarumi pala ng utak mo." "Hindi ka magagalit kung hindi totoo." Tila nananadyapang sabi ni Dominic. Pagama nakatikom ang bibig, ay humahalaka ka mga mata at talaga yatang naibigang asarin siya. "Kaya nga ako nagagalit, Mr. Dominic Vertosio, ay dahil walang katotohanan ng binibintang mo." "And you want me to believe that, Celine? Hindi na tayo mga bata. Nasa tamang gulang na kayo ni Andre at hindi masama kung subukan niyong gawin ang ginagawa ng tunay na mag-asawa." "Kung ayaw mong maniwala, wala akong pakialam. At pwede ba, huwag mong itulad sa'yo si Andre, hindi siya bastos. At hindi rin ako kagaya ng mga babaeng nakilala mo." Taas noon niyang sabi, sa naniningkit na inis na mga mata. "Hindi ako naniniwalang may natitira pang malinis sa panahon na to, lalo na at kung sa kilos niyo ay para na kayong mag-asawa." Pagkasabi niyon, ay nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga ang binata, bago nagkibit ng mga balikat. Paano nga bang hindi masasabi ni Dominic ang bagay na yon? Lahat ng babaeng kanyang naging nobya at nakasama, bagaman mga dalagay hindi nabuo. At ikinaiinis niya ang lahat ng mga babaeng kanyang nakarelasyon, na minahal din naman niya sa magkaibang paraan, ay hindi nabuo. Isa rin sa dahilan kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nag-aasawa. Ang nais niyang pakasalan ay isang babaeng malinis at walang ibang nakakasama maliban sa kanya. At malungkot mang sabihin, hindi pa niya natatagpuan ang babaeng karapat-dapat sa pag-ibig niya. "Sa palagay ko'y wala nang dahilan para patuloy pa ako makipag-usap sa'yo. Nahihibang ka na ata dahil sa mga pinagsasabi mo." Akma nang tatalikod si Celine upang iwan si Dominic nang pigilan siya ng lalaki. Huminto siya sa paghakbang, ngunit hindi nanilingon pa ito.
Mapalad si Andre kung siya lang ang lalaking nakakuha sa'yo. Anito. Nagpupuyos ang kalooban. Malalaki ang mga hakbang na iniwan ni Celine ang lalaki. Gusto niyang bawiin ang awang nararamdaman niya kanina nang ikwento ni Nanay Martha ang hirap na pinagdaanan nito. Hindi niya alam na may pagkabastos pala ang kapatid ng nobyo. Pagkat nung unang tingin niya rito'y mukha namang maginoo at disente. Pero kung sa bagay, kahit kailan ay hindi mo maaaring husgahan ng libro, base lamang sa pabalat nito. Oh, bakit ang dali mo naman yata? Tanong ni Nanay Martha na naabutan niya sa kusina na nagpupunas ng mga plato at kubyertos. Idinahilan niya sa ginang na doon na lamang niya hihintayin si Andre kasama nito. Hindi na nag-usisa pa si Nanay Martha, ngunit hindi ito pumayag na tulungan niya sa ginagawa. Si Dominic ng mga sandaling iyon ay muling nahulog sa malalim na pag-iisip. Sinadya niyang magpakita ng kabastusan kay Celine upang iwasan siya ng dalaga. Hindi niya gusto ang kakaibang damdaming nararamdaman niya para kay Celine na nagsimula niyang maramdaman nung una niyang masilayan ang maganda at maamong mukha nito. Kakaiba ang pintig ng kanyang puso sa tuwing nasa paligid ang dalaga. Hindi maipaliwanag na kasiyahan ang nararamdaman niya dulot ng presensya nito. Kaya anuman ang kahulugan ng damdaming pinukaw ni Celine sa puso niya ay kailangang putulin na hanggang maaga. Nobya ito ni Andre at ayaw na niyang muling maging kontrabida sa buhay ng kapatid. Lalo pa ang agawin ng pinakamamahal na nobya. Hindi na isinumbong pa ni Celine kay Andre ang pambabastos na ginawa ni Dominic sa kanya. Ang mahalagay hindi na naulit yun. Pagkat sa nagdaan pang mga araw, ay ginawa niya ang lahat para iwasan ng lalaki. At napansin niyang itumay, umiwas na rin sa kanya. Isa pa ayaw niya maging dahilan ng tuluyang pagkakagalit ng magkapatid. Ang balak na pagkuha sa kanya ni Andre, na hindi natuloy nung una, ay inawasan din niyang magkaroon ng katuparan ng sumunod na mga pagtatangka nito. Nagmulat sa kanyang mga mata ang sinabi ni Dominic. Naisip niyang kailangan niyang panatilihin ang kalinisan niya upang kahit kanino'y taas noo niyang may pagmamalaking. Hindi siya katulad ng ibang mga babaeng makabako, maging ang pananaw sa ganoong bagay. Alam niyang nahihirapan si Andre sa pagmamatigas niya, ngunit pilit pa rin niya itong inuunawa ang pinangahawakan niyang prinsipyo. Naipagkakaloob lamang niya ang sarili sa binata kapag kasal na sila nito. At dahil sa paggalang na ipinakita sa kanya ng nobyo, ay lalo lamang niya itong minahalap. Sa loob ng isang linggong pananatili sa asyenda, ay nakita ni Celine ang klase ng pamumuhay doon. Tahimik ngunit masaya. At napag-alaman niya mula kay Nanay Martha. Nang mapansin niyang wala siyang nakita isamang bahay na gawa sa kahoy na maglibot sila kasama si Andre. Sinabi nitong konkreto ang mga bahay ng mga tauhan sa asyenda dahil sa kagandahang loob ni Dominic. Nang magkaroon ng isang malaking salo-salo para sa mga kasama, na tradisyonal na ginagawa pagkatapos ng anihan, nakita ng dalaga kung gaano kamahal ng mga tao si Dominic. Wala siyang narinig buong gabi, kundi pawang mga papuri sa lalaki. Maging si Andre sa kauna-unahang pagkakataon, ay narinig niyang pinuri ang kakayahan ng kapatid sa pagpapalakad ng hasyenda. At ng gabi ring iyon, masasabing naganap ang isang milagro. Pagkat matapos hilingin ni Mang Jasper at ng lahat na naroon na mag-toast ang magkapatid, ay walang pag-atubiling nilapitan ni Andre si Dominic. Subalit hindi nagtapos sa paglalapit ng mga baso ang paglalapit ng dalawa. Sa katuwaan ng lahat, una na si Celine ay nagyakap ng buong higpit ang magkapatid, senyales na tuluyang pagbabati ng mga ito. Sa kagalakan ay napahagulhol pa ng iyak si Nanay Martha sa balikat ng asawa. Si Tatay Rool na may tuwang-tuwa, nagpasimulang pumalakpak, na ginaya ng lahat sa bandang huli. Nauwi sa buong gabi na inuman ang pagbabati ni na Andre at Dominic. May kaunting kaba pa rin si Celine sa maaaring muling pagkakagalit ng dalawa kapag inungkat ng sino man sa mga ito ang nakaraan. Ngunit hanggang mag-umagay, naging mabuti ang pag-uusap ng magkapatid. Kinabukasan ay magkakasama pa nilang dinalaw ang puntod ni Don Bernard. At pagkagaling sa sementeryo, ay magkasamang naglibot ng asyenda sina Andre at Dominic. Sinadyang magpaiwan ng dalaga
upang bigyan ng pagkakataong magkasama ang dalawa na parang mga bata ngayon palang tinutuklas ang ugali ng isa't isa. Ngunit kung kailan naman nagkakasundo na ang magkapatid, ay saka naman dumating ang dalawang kasamahan ni Andre sa trabaho. Ayon sa mga ito'y, kailangang bumalik na ang binata sa kampo, pagkat may dumating na misyon mula sa nakatataas. Kasama ang grupo ng mga ito sa ipapadala sa Basilan para sa isang operasyon na kinasasangkutan ng dalawang mayamang negosyanteng Japanese. Nais tumutol ni Celine, pagkat ayon sa mga balitang napapanood niya sa telebisyon at nababasa sa mga dyaryo, ay magulo roon. Ngunit alam din niyang kasama sa trabaho ni Andre ang pagharap sa panganib. At kung talagang desidido na siyang magpakasal sa isang pulis, kailangan ngayon pa lang ay masanay na siya. "Come back for me, will you?" Aniya, na hindi mapigilan ng pagpatak ng luha sa magkabilang pisngi. Nasa kwarto siya ni Andre at kasalukuyang tinutulungan nito sa pag-iempake. "I will, Celine, at mangako ka ring hindi ka aalis dito. Hihintayin mo ang pagbabalik ko." "Kailangan ba talagang manatili ako rito? Hindi ba nakakahiya kay Dominic at sa mga tao rito sa asyenda? Baka sabihin nila, hindi pa tayo kasal at dito na ako nakatira. Pwede naman akong bumalik sa apartment na inuupahan ko sa Maynila eh." "Celine, hindi ka nababalik doon. Mas panatag ang loob ko kung alam kong nandito ka. At saka, ilang beses mo na ring sinabing binastos ka ng mga tambay doon. Baka pagbalik mo, kung ano pang maisipan nilang gawin sa'yo. Hindi ko gugustuhin mapahamak ka." Anito at hinaplos ang kanyang pisngi. "Promise, susulat ka kaagad pagdating niyo sa Basilan, okay?" Aniya at malambing na hinagka ng palad nito at dinala sa pisngi. "Promise." Ani Andre, bago buong pagmamahal na hinagkan ang mga labi niya. Kinabukasan bago umalis si Andre, ay pinagbilin pa nito si Celine kay Dominic. Pinapangako ng binata ang kapatid na kailangan gawin ni Dominic ang lahat upang hindi siya mainip sa asyenda habang hinihintay ang pagbabalik nito. Tumango naman si Dominic habang nakatingin sa dalaga. Ano ang mangyayari sa pag-alis ni Andre? May mabuo kayang pag-ibig sa pagitan ni Dominic at Celine? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.